dami. Uy! Ayoko na, alis na tayo dito. Parang hindi totoo at imposible. Pero sa gitna ng kagubatan ng Teresa Rizal ay may kuwebang imbis na stalactite na makikita mo ay mga bandalismo na nagtatago ng tunay na ganda nito. Matatagpuan ang kuwebang ito sa pagitan ng Angono at Teresa Rizal, pero ang mas nakakasakop dito ay ang Teresa. Tinatawag itong Manggahan Cave at kilala rin sa pangalang Vandal's Cave. At kung gaano ito kalalim ay hindi natin alam. May mga teorya ang mga taga dito na posibleng ginamit din ito noong panahon ng pangalawang digmaang pandaigdig bilang taguan ng mga sundalo. Isa pa sa misteryo nito ay walang nakakaalam kung sino ang unang nakadiskubre nito. Pero ang alam ng mga taga dito ay 70s pa lamang ay kilala na nila ang kuwebang ito. Sikat at madalas itong puntahan noon ng mga mahihilig sa pagkakamping at mga adventure. Pero dahil walang nangangalaga dito, sa paglipas ng panahon at pagdami ng mga bumibisita dito noon, ay napuno na ito ng iba't ibang uri ng vandalismo na sumira sa itsura nito. Mula sa mahabang parang Angono Rizal ay may 15 minutes hanggang 20 minutes na lakaran mula sa kalsada papasok sa gubat kung nasaan ang kuweba. So yun explorers, nandito tayo ngayon sa kagubatan ng Manggahan. Hindi ko alam kung sakop na to ng Teresa or ng Angono kasi nahahati itong lugar na to. So dito yung papunta ng kuweba. Bago kami magpatuloy sa paglalakbay ay minabuti namin magtanong muna sa mga taong nakatira dito nang alam nila tungkol sa kwento ng kuweba. Tatanong about sa kuweba. Sa tingin niyo po, sino po yung unang nakadiskubre niyan? Malamang baka mga patay na, baka hapon pa. Mahapon pa po. Mga hapon pa nung araw. Sabi nung iba, ginamit daw yan. Gano'n na po sa tingin niyo katagal? Bata pa ako, naging ganyan na yan. Diyan na po. Ganyan na po. Tapos may mga sulat na... Nung pinanganak kami, talagang ganyan na yan. Talagang may mga May sulat. mga vandalism na ganyan. Matandang kuweba na yan nung araw pa. Kumbaga, nung panahon pa ng hapon, hindi natin alam kung sino yung mga buhay pa nung araw. Matapos ang maikling usapan kasama ang lokal na nakatira malapit sa kuweba, ay nagpatuloy kaming muli sa pagbaybay ng trail. Malapit sa kuweba ay sasalubong sa amin ang overlooking na meron ng lugar na ito. So yung pinakaunang madadaanan dito explorers, yung yung overlooking na meron tong lugar na to. Ito, nasa harap na natin. Kita dyan yung Teresa. Ito yung overlooking na tinatawag na Manggahan overlooking. Kung makikita nyo sa likod ko, ang ganda ng view. Sobrang ganda. Makikita nyo yung nasa likod namin, Teresa Rizal na yan. Ayan, yan ang Teresa. Tapos ito yung quarry nila. Tapos ayun yung pababa ng Antipolo. Tambayan, oh. Tapos ganyan yung view. Kung makikita nyo sa likod. Hindi matibay. Baka bumagsak yan. Pero ang ganda. Ayun, nakita yung view. Ganda rin ng tambayan dito sa baba explorers. Ito. Wow. Wow. Ganda. Nagpatuloy kaming muli sa paglalakad dahil malapit na kami sa kuweba. Tuyot na yung mga halaman dito dahil sa sobrang init. Ganyan. Sa pagbaybay sa trail ay dinala kami nito sa isang wasak na pader at binaba namin ito dahil dito na malapit ang kuweba. May dalawang option para mapuntahan ng loob ng kuweba. Ang butas na nakalocate sa kinakatayuan namin at ang main entrance nito na ang daan ay mas madaling baybayin. Dito, meron pa ditong isang entrance papasok dun sa kuweba. Etong butas na to, daanan din to pababa ng kuweba, pero mas madaling daanan yung dito. Etong option na to. So dito kasi pababa, tsaka matataas yung mga bababain. So medyo mahirap, kaya hindi tayo dito dadaan, dun tayo dadaan sa kabila. Sobrang tarik, oh. Pero yung bunganga ng Kuweba Explorers andun sa baba, ayun. Wow.
Maya-maya lang narating na namin ang main entrance ng kuweba. Ayun na ba? Ayun yata eh. Sa aking palagay, ang butas nito ay nasa mahigit 4 na metro ang taas at napapalibutan ito na naglalakihang baging at ugat ng mga puno. May butas oh. Hindi ba yan? Ito na explorers yung yung entrance, papasok ng kuweba. Ang lamig ng hangin na lumalabas sa kanya. Pero sa pagpasok namin sa loob nito, ay ito ang tumambad sa amin. Gaya ng inaasahan ko ay puro vandalismo ang nakita namin. Nakasulat ang mga ito sa iba't ibang parte ng kuweba at kahit sa mga mahalagang parte nito tulad ng stalagmites at stalactites ay may mga sulat na rin. Pagka nandito ka sa entrance, yung hangin na lumalabas, lamig, pero may amoy. Siguro amoy nung ihi ng paniki, ganun. Bagamat kararating ko lang sa kuweba ay pinukaw agad ang atensyon ko ng butas na ito. Pero di pa ako nagdidesisyon kung bababain ba namin ito sa ngayon. Kaya ito tinawag explorers na na vandalized cave. Kasi kung makikita nyo, vandalized na siya. So, ang daming graffiti tsaka mga sulat. Pero, isa sa mga makikitang nakasulat dito is itong Esta Cueva Ocupada. Ang sulat na makikita rito ay hango sa wikang Espanyol at nakikita lang na nakasaad dito ay quote, Esta Cueva Ocupada por el Municipio de, end quote, na ang ibig sabihin ay quote, ang kuweba na ito ay sakop o ginagamit ng munisipalidad ng, end quote, at ang kasunod nito ay hindi na makita. Pero ang pwedeng karugtong nito ay ang bayan kung saan ito nakatayo, ang Teresa Rizal. Hindi malinaw kung sino ba yung nakadiscover nito una. Pero ang tawag sa kanya is Manggahan Cave lang. Pero hindi siya masyadong dinadayo gaya ng ibang mga kuweba dito sa Rizal, gaya ng Kalinawan Cave at saka Mystical Cave at kung ano-ano pang mga kuweba na dinadayo dito sa Rizal. Habang nag-iikot ay napansin ko na tila wala ng tubig na tumutulo sa iba't ibang parte ng kuweba. Ang mga ganun kasing klase ng kuweba ay binabansagang quote, dead or inactive. Marami namang dahilan kung bakit nawawala ang tubig sa isang kuweba. Una, ang pagputol ng mga puno na malapit sa kuweba at pagtatayo ng mga struktura gaya ng mga subdivision at mga bahay na humaharang sa mga tubig upang mapunta ito sa loob ng kuweba. Pangalawa, natural na pagbabago lang sa kalikasan, gaya ng pwedeng ang mga tubig galing sa lupa ay nakakita lang ng ibang crack na magdadala sa kanila sa ibang parte. Pangatlo, ang tagtuyot o El Nino. Dahil nga tuyo ang lupa sa panahong ito ay wala ring tubig na aagos papasok sa loob ng mga kuwebang kagaya nito. Kaya rin siguro walang tubig ng puntahan ko ito ay tag-init din ngayon. Kaya maaaring hindi pa ito quote, dead cave at maaaring pag tag-ulan ay buhay na buhay ito. Ang mga nakasulat din dito. Ito. 1995 pa nakasulat to. 3/12/95. Marie Chris, Danix, Jotar, iba't iba pa mga pangalan. March 12, 1995. Sinulat to. So matagal-tagal na, no? Bukod sa mga vandalismo ay nagkalat din ng mga basura sa kuwebang ito, gaya ng mga basag na bote at iba pa na sinasabing basura ng mga nagpupunta dito noon. At dito na lang nila iniiwan. Sa patuloy na pag-ikot ko sa kuweba ay napansin ko ang masikip na espasyong ito at na-curious ako kung saan ito papunta. May puntahan pa dito. Ito masikip siya na parang iskinita. Tapos may parang pupuntahan siya. Ito. Saan kaya ito papunta? Hindi ko alam kung saan ito papunta. Itong part na to. Pero may mga basag na buti dito. Wala na. Dulo na to. Dahil wala akong nakita sa loob ng butas na iyon ay minabuti kong bumaba na muna para tignan pa ang ibang parte ng kuweba. May mga nakita ako dati na marami pang tubig tong part na to. Malalim to. Tapos akala namin, part din siya ng kuweba na parang palalim.
Pero ngayon na ano siya, wala ng tubig. Dahil wala na makikita sa taas ng kuweba ay napagdesisyonan kong babain na ang butas na nakita namin kanina, na di namin alam kung gaano kalalim at kung saan papunta. Medyo mahirap lang ang pagbaba dahil madulas ang batong tinatapakan namin para lang makababa. Sa pagbaba namin ay sumalubong ang espasyong napakalawak pero napakadilim. Dami po. No. May mga nakakapunta na dito. May mga nakakapunta na dito, explorers. Pero, ano? Ayun, may mga sulat doon. Sa pagkakataong ito, habang pababa kami ng pababa, ay mangilan-ngilan pa lang ang nakikita namin mga paniki. Kaya hindi namin ito pinapansin. Dahil mas gusto naming malaman kung ano ang nasa pinakadulo nito. Malalim pa nga. Daming paniki. Daming paniki dito. Nagdadalawang isip ako kung isasagad pa ba namin ng pag-explore hanggang sa pinakababa nito. Pero mas lalo akong na-curious na makita ko ang isang sulat dito na isinulat pa noong 1981. Ayun, may mga sulat oh. So, dito explore sa pinaka-baba. Meron pa mga tumutulo na nagpo-form ng stalagmite tsaka stalactite. So, kung makikita nyo ito, meron pa dito. So, may buhay pa tong kuweba. Tapos dito, explorers, dito sa harap natin, may nakasulat na galing pa sa 1981. Ito, April 19, 1981. So, dito explorers, ito na yung pababa ng kuweba. So, sa tingin ko, ito na yung dulo. Pero, try pa rin natin i-check kung ano yung meron doon, tsaka makikita natin. Maya-maya lang inarating na namin ang inakala namin pinakadulo na ng kuweba. Pero sa dulong ito ay may mga pasilyo na maaaring magdala pa sa amin sa pinakamalalim na parte ng kuweba at napakadilim sa parting ito. Kung wala kaming ilaw ay halos wala na kaming makita sa paligid nito. Ito na nga yung pinakailalim. Ang ganda. Ang lamig din ng hangin na lumalabas dito kasi ang daming paniki. May kita nyo, ang dami. May lipad. Patuloy lang kami sa pag-explore ng pinakababa at nang puntahan namin ang pinakagitna nito ay sumalubong sa amin ang malaking hukay na ito na tila dati ay maraming tubig pero ngayon ay mistula na lamang itong hukay na malaki. Habang nandito kami ay hindi namin alam na sa taas namin ay ang bahay mismo ng mga paniki. Kaya nang tignan namin ang taas ay ito ang tumambad sa amin. Ang dami. Tamaan tayo niyan. Para mga... Uy! Oo! Oo! Uy! 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 Dami. Ayoko na, alis na tayo dito. Ayoko na. Yan yung pinakadulo na pupuntahan ko. Hindi ko na pupuntahan yung pinakadulo niya. So, dahil sa sobrang dami ng paniki dito sa Baba Explorers, hindi tayo tutuloy dun sa pinakadulo na yun. Sobrang daming paniki. Siguro, nasa 50 or 80 sila dun. Mga ganun. Yung pinaka-dome dun sa may taas, ang dami pa nila kung sisilipin mo. Parang nagpapahinga lang sila doon, tapos nagambala namin. Dahil delikado, nagpasya kaming umakyat uli. Dahil pag may nangyari sa amin ditong masama, ay wala nang makakaligtas sa amin. Dahil dalawa lang kami sa lugar na ito at kailangan naming unahin ang kaligtasan namin kesa ang curiosity. Tulo yan. Stalagmite tsaka stalactite, no? Ito, tulad nito. Kumikinang Kumikinang pa to. Ang ganda po. Pero ano na siya eh. Mapapansin mo na parang
konti na lang yung buhay niya. Para mga ganun, konti na lang yung stalagmite tsaka stalactite. Tapos siguro napapabayaan. Kung mapapansin nyo naman, maraming basura sa lugar na to. Tapos may mga bote, may mga ano. Then, siguro, yun din yung dahilan kung bakit kailangan muna magpaalam sa mga guard bago ka pumasok dito. Kasi para maiwasan nila na kung sino-sino lang yung pumupunta. Tapos, mga nagtatapon kung saan-saan. 1, 2, 3. Ay, ano. Bago. Diba? Hirap Grabe dun sa ilalim na yun, explorers. Ay, nakakatakot at the same time. Nakakahanga kasi ngayon ko lang nakita yung pinakailalim nun. Pero, nakakatakot yung mga ano. Yung mga panigi para tayong atakihin. Kaya ba? Pagod guys. Ang Manggahan Cave ay isa sa mga kakaibang kuweba na meron ng ating bansa. Pero naging kakaiba ito hindi dahil sa kanyang unique na itsura, kundi dahil sa mga bandalismong bumaboy dito. Hindi ko alam kung may pag-asa pa ba itong mabura at mailigtas o mabalik muli ito sa dati nitong itsura. Pero maraming posibleng nangyari sa loob nito. Maaaring naging kandungan ito ng mga sugatang sundalo at maaaring nandito na ito noong panahon pa ng mga Kastila. Dahil sa ating kasaysayan, malaki ang ambag ng mga gantong kuweba mula sa revolusyon at sa gera. Maging mga yamang mineral at mga hayop sa gubat ay nagsilbi itong tahanan. Pero sa pagtuklas nating mga tao dito, ang ginawang bandalismo dito at mga pagtatapon dito ng mga basura ay nagpapakita lamang na mas hayop pa tayo kaysa sa mga nakatirang nilalang rito. Umaasa akong sa pagdating ng panahon ay manumbalik ito muli sa dati niyang itsura at matanggal na ang mga sulat dito para mas maging kaaya-aya ito muling tignan. So yun, alis tayo dito, explorers, dahil medyo yun, napakita ko naman na sa inyo siguro lahat ng makikita nyo dito sa vandalized cave na tinatawag, no? At ayun, ang hirap lang dito kasi yung pinakadulo niya hindi natin alam kung hanggang saan ba talaga. Maaaring napakalalim pa niya, siguro mas malalim pa siya dun sa napasok natin kanina. Pero, yun nga. Gusto ko lang na parang, ano siya, mabuhay siya ulit. At kung merong mga rehabilitation para sa mga cave, sana mangyari siya. Or magawa siya dito sa Manggahan Cave ng Teresa Rizal. Or kung parte man to ng Angono, ganon. No? Sana magkaroon ng rehabilitasyon dito sa kuwebang to at para maibalik yung dati niyang buhay, no? Sana ayun, magkaroon ng pagkakataon na mangyari yun at yun, alis na kami dito, explorers, and yeah, peace out.